Simplihan lang po natin. Meron bang sapat na batayan ang mga alegasyong ipinupukol sa Vice Presidente? Meron. Is the process to determine probable cause polluted, politically motivated, or questionable? Yes. Pero sa gitna ng mga agam-agam sa kredibilidad ng naging proseso, nananatili pa rin bang accountable ang Vice Presidente bilang mataas na opisyal ng ating bayan? Yes. Then let us hold the Vice President accountable. Kailangang masagot ng Vice Presidente ang lahat ng mga aligasyong ipinupukol sa kanya. Ang trial ang magbibigay ng oportunidad upang siya'y makapagpaliwanag at hayaang malitis upang malaman ng lahat kung siya ba ay may pananagutan o dapat na mapawalang sala. Ito lang po ang tanging paraan, Mr. Speaker. Sa parehas na dahilan, hindi ligtas ang institusyon at gobyernong ito. Let us also hold those who cast the stone accountable. Hindi bulag at mangmang ang mga manggagawa. Hindi nawawala sa isip ng marami ang trilyong pisong kinurakot sa ghost flood control projects. Ang mga mali-maletang pera na nawala sa korupsyon sa ilalim ng administrasyon. Kaya ang usapin ng accountability ay sumasaklaw rin sa institusyong ito, maging kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pwedeng magmalinis ang administrasyon. Malinaw sa isip ng marami, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Kaya't alam din ng marami ang mga pagmamaniobra para lang magtagumpay ang impeachment vote ngayong araw. Mr. Speaker, mga kasama, sawa na po ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino sa ganitong bangayan ng mga politiko na ginagamit ang buong makinarya ng gobyerno upang ipatumba ang kanilang mga kalaban sa politika. Lumang tugtugin na po ito, Mr. Speaker, mula sa impeachment complaints kay PBBM at ngayon kay Vice President Sara, ang pag-alis kay Supreme Court Justices Corona at Sereno, at ang pagpapakulong sa mga taong tinitignan ng kasalukuyan at mga nagdaang rehimen bilang kalaban. Sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipinong nanonood, malinaw ang record ng gobyernong ito. Sa gitna ng krisis sa ekonomiya na pinagdadaanan natin na lubhang nakakaapekto sa buhay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, walang kahit isang makabuluhang batas o panukala ang naisabatas tungkol sa mga manggagawa. Ang impeachment complaint laban kay PBBM isinalang dito sa plenaryo. Ang impeachment complaint laban kay BP Sara isinalang dito sa plenaryo. Samantala, ang House Bill number 8081, National Minimum Wage Bill, na magbubuwag ng provincial rate na may suporta na ng 200 mambabatas ay nakatenga pa rin. Ang taas sahod ay nakatenga pa rin. Kaya sa ngalan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipinong kinakatawan ng kamanggagawa, kami po ay tumitindig para sa pananagutan. At ang pananagutang ito ay marapat lamang na sumaklaw sa Vice Presidente, sa Pangulo at sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Kakabit ang paninindigang ito, Mr. Speaker, mga kasama. Matapang naming hinahamon ang bulwagang ito. Isa publiko natin ang ating mga salin, pumirma tayong lahat ng bank secrecy waiver at hayaan nating ilagay ang ating mga sarili sa pagsisiyasat ng publiko. Ito po ang hamon ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino sa bulwagang ito. Pangungunahan ng kinatawang ito ang hamon na nabanggit sa bulwagang ito. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Mabuhay ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize Representative Jesus Bong Suntay of the 4th District, Quezon City, to explain his vote.
Honorable Jesus Bong Suntay, 4th District, Quezon City, is hereby recognized. You have 3 minutes. Mr. Speaker, distinguished colleagues, we debate this impeachment at a time when Filipino people are facing a crisis far larger than the political conflict inside this chamber. The world is being shaken by war, energy disruption, and commodity shocks. Energy prices are projected to surge 24% this year because of the Middle East war, with commodity prices forecast to rise by 16% and inflationary pressures expected to hit us the hardest. For the Filipino family, these numbers mean higher fuel prices, higher transport costs, higher food prices, and even shrinking household budget. Inflation has already surged to 7.2% in April 2026. And yet, in the middle of this economic storm, Congress is being asked to devote its gravest constitutional power to an impeachment case built on complaints that remain constitutionally infirm, procedurally defective, and factually incomplete. Let us be clear, not impeaching the Vice President does not mean she can no longer be held accountable. Hindi po totoo na kapag hindi tinuloy ang impeachment, wala nang kaso. If there is graft, file graft case. If there is malversation, file a malversation case. If there is unexplained wealth, file the proper case before the proper court. The Vice President is not absolutely immune from suit under the Constitution. And once she is no longer Vice President, she becomes fully subject to ordinary criminal and civil processes without the political complications of an impeachment. Accountability is never lost. Accountability is not achieved through impeachment alone. Accountability must serve justice and not political convenience. It must be fair, constitutional, and consistent. If impeachment is to be used to remove a sitting Vice President, then the House must apply the highest standard, not the lowest. We must demand ultimate facts, competent evidence, personal participation, and clear acts constituting the impeachable offenses. That is why the harder question must be asked. With barely 2 years left in her term, what good will the impeachment do for our country? Will it lower prices? Will it solve the energy crisis? Will it return stolen public funds? Will it fix flood control corruption? Or will it only deepen division in our already divided nation and turn the national agenda into another prolonged political war? For this reason, impeachment is lost when the motives behind it become suspect. Justice is not achieved when accountability becomes only a consolation prize for a political conflict. Let us not pretend that what we are witnessing is purely a principled constitutional process.